Okay, Ginebra tsaka SMB, no? Yung second game ngayong January 5, 2025. So, makikita natin na mahirap may dalawang malaki na nagpo-post. Mahirap yun. Kasi hindi nila malaman sino. So, kaya siguro ineffective yung import ng San Miguel, yung bagong import, kung bakit ineffective. Kasi, hindi niya makuha yung niya kung saan ba siya maglalaro. Sabi naman nila may outside shooting, so dapat doon na lang siya sa labas and letting Junmar post up. Kasi si Junmar got 20 rebounds. So pag nagmintis siya, dapat, tsaka kung outside siya, siguro naman mahihirapan yung Ginebra na bantayan siya from the outside, lalo na pag pumapasok na yung tira niya sa labas. Oh. Ang ginagawa nangyari, kabaliktaran. Oh. Ang ganda ng ball movement ng Ginebra, no? Troy Rosario's value is evident in this game. Siya yung best player, di ba? So nakikita nyo na yung value niya, bakit siya kinuha. Pinaka-evident doon yung outside shooting niya, pumasok yung mga tira niya. So hindi siya kailangan magpilit sa loob kasi sumushoot yung tira niya, so doon na lang yun. Nai-stretch out yung depensa, yung sinasabi nga floor spacing. Nai-space niya yung depensa ng San Miguel. One other thing, Wami Chongson can score. Pero siya naman yung ginagawang pulutan pagdating dito sa depensa. Tingnan nyo, pinopost yan siya ni RJ Abarrientos. So, I think, Wami must show his defensive capabilities. Hindi lang yung puro opensa siya. Kasi ang gagawin lang sa kanya, sige, i-score ka. Pero pagbalik sa kabila, ikaw naman ang papahirapan ko. Yun yung sinasabi ni MJ na, sige, magaling ako umiscore, pero papatunayan ko rin na magaling akong dumipensa. Bakit? 200 steals, 100 blocks in 3 straight seasons. 3 times naging steals champion at 1-time defensive player of the year. 9 times na NBA All-Defensive Team. Si Kobe, 12. So, dapat papatunayan mo rin yung sarili mo sa kabila. Proven naman na umi-score siya. Tingnan nyo naman. Nakikita nyo naman yun, di ba? Nakakatakot din pag sumushoot yung tira niya. Pero pagdating sa kabila, yun na yun. Kasi inaatake siya ni RJ eh. At saka si RJ nakakapag-set ng play ng walang kahirap-hirap pag siya yung bantay. Hindi nahihirapan si Abarrientos na mag-set ng play. Although hoping pa rin ako na maging consistent itong si RJ Abarrientos. Hopefully maging consistent pa siya. Consistent. Dapat pag pinasok siya ni Coach Tim, he consistently delivered for Ginebra. Just like his Uncle Johnny or Tito Johnny would do. Pag medyo maalat ang shooting, dumidepensa. Rebound. No, kasi siya yung pumapalit kay Scotty eh. So, si Scotty, tingnan yung 8 points. Pero yung rebounds, yung assist, dapat ganun yung ginagawa ni RJ in case of night yung kanyang shooting. Diba? So, yun na yung nakita natin sa Tsaka yun nga eh. Doon mo makikita yung kahalagahan ng mga mobile big man. Kasi hindi pa siguro alam nito ni Narcis yung kanyang role eh. Dapat yan, cross screen. Diba, bibigyan ng screen yung guardia is magsiset ng screen for Junmar para makawala. Junmar should be on the move. Kasi pag on the move, kumakat si Junmar, hindi siya kailangan straight post, pick and roll sila or pick and pop, medium range.
when Junmar faced the basket, parang RDO type, pag nakaharap si Junmar, hindi lang siya straight post. Sigurado ko maraming depensa ang mahihirapan. Kasi paano mo pipigilan yung isang taong maraming galaw offensively kagaya ni Fajardo? Kasi ginagawa nyo, pag straight post up, ide-deny lang yung ibo-ball pressure lang yun. Kung gumagalaw ka, hindi na siya mababantayan kung gumagalaw siya kasi sasabit sa kanya yung bumabantay or itong si Narcis ang kailangan gumalaw. Kasi hindi naman siya kayang bantay. Si Troy nga puro pa lang aabutin kapag gumagalaw siya or from the outside. Ibi si Japet. Tignan nyo nga si Japet sa laki ni Narcis, yung 5 agad ang foul ni Japet. Oh. Sa tingin nyo ba mababantayan siya ni Ben Adamos pag galing siya sa labas? Hindi. Siguro kung bungguan, postehan, pwede. Pero pag yung sasabihin mo nakaharap yung Jabari Narcis na may tira sa labas, mid-range or 3-point shot or 4-point shot, mahirapan. So yun lang nakita natin na nakita natin. I think Wami should play defense at yung import o si Junmar yung on the move. Hindi pwedeng laging straight post up kay Fajardo, hindi. Pagalawin mo si Fajardo or pagalawin mo yung import. Tsaka si Junmar, hindi siya yung nag-high-low. Hindi siya yung pumapasa. Siya dapat siya yung tumatanggap ng pasa. Oh. The same thing, pag si Mau Tautuan naman, pick and pop ka. Kasi hindi kayo pwedeng dalawang malaki na isa sa inyo sa labas. Kasi ginagawa niyan, isa pang ginagawa ng Ginebra, dalawang malaki, pinapaspasan ng Ginebra yung laro, automatic maiiwan si Junmar. Diba? Ang maganda lang kasing ginawa ng Ginebra, gang rebounding. Kahit mga gwardiya, rumi-rebound. At saka napansin nyo ba si Scottie Thompson tsaka si RJ Abariento, nagsiset ba sila? Hindi. Ang takbo nila semi. Medyo mabilis na yung takbo nila. Ibig sabihin, hindi nila sila naglalakad. Mabilis na yung babaan nila ng bola. Kasi alam nila si Fajardo mabagal. Diba? At saka maamo rin yung bola sa Ginebra nitong game na to. So, yun lang po.